Sa paglabas ng Kabanata 101, matutuklasan natin mula kay Brunhilde ang isang napakagandang lihim na magpapabago sa ating pananaw tungkol kay si Mohiha. Sa buong sangkatauhan at maging sa hanay ng mga Diyos, siya lamang ang may kakayahang magsagawa ng mga bagay na itinuturing na imposibleng gawin ng iba. Ano nga ba ang kahalagahan ng kanyang mga ginawa? Ano ang mga lihim na nakatago sa mga aksyon ni Simo? Lahat ito ay malalaman natin sa kabanatang to. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Kasunduan ng kamatayan. Sa simula ng kabanata, ang puting nyebe ay nagmistulang belo ng katahimikan. Ang bawat kopya ni Loki na tinamaan ng bala ni si Mohiha ay unti-unting naglaho, nag-iiwan lamang ng maitim na usok, isang senyales ng kanilang lubusang pagkawala. Nayanig ang buong arena sa isang iglap. Maging ang mga Diyos at sangkatauhan ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napanganga ang lahat, tila hindi makahanap ng sapat na salita upang ipaliwanag ang matinding takot at pagkagulat na bumalot sa kanila. Ang kinatawan ng sangkatauhan, si Simo, ay nagpakita ng isang kapangyarihang hindi lamang nakakatakot kundi nakapangangilabot, isang kakayahang labi sa inaasahan ng sinuman. Maging si Heimdall ay hindi makapaniwala at sinabi na isang bala lamang ang kinailangan ni Simo upang maisakatuparan ang pambihirang atake na iyon. Dagdag pa niya, sa kabila ng di mabilang na kopya ng Three Gods, isang bala lang ang umubos sa lahat. Sa mga naglalakihang screen monitor sa Valhalla, kitang-kita ang mahiwagang paghiwalay ng bala sa maraming piraso, na naging mistulang scattering shot. Ang epekto nito ay kagilahilalas, nagpakalat ng dugo ng mga Diyos na parang namumukadkad na bulaklak sa puting nyebe. Sa isang nakatayong puno, si Loki ay nanatiling nagmamasid, sinusuri kung saan nanggaling ang pag-atake ni Simo. Batay sa liwanag, tunog ng putok, at laki ng pinsala, sinubukan niyang tukuyin ang pinagmulan nito. Subalit nang matunten niya ang posibleng tagwa ng sniper, wala na roon si Simo. Maging si Heimdall ay may ideya kung saan maaaring nagmula ang pag-atake, ngunit labis siyang nagulat nang matuklasang wala na roon si Simo. Kahit pa napakaraming kamera ang kanilang gamit, hindi nila mahuli ang kilos ng maalamat na sniper. Ang kapal ng nyebe ay lalong naitatago ang kanyang mga bakas, na lalong nagpagulo sa isipan ng mga nanunood. Biglang sumiklab ang hiyawan ng mga tao, na bumibilib sa kakayahan ng pinakadakilang sniper sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kahit napakarami ng kanyang kalaban, hindi ito naging hadlang sa kanyang husay at katapangan. Samantala, masayang nanunood sina Locke at Jack. Napansin ni Locke na tila pare-pareho lamang ang mga kopya ni Loki na lumabas sa labanan, at sinangayunan ito ni Jack. Walang pagkakaiba ang mga kopya at ang naunang tatlo, pero, napapaisip na wika ni Jack. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Locke. Tugon ni Jack, dahil daw ito sa bala ni Simo. Isang bala lang ang ginamit niya, pero naghiwa-hiwalay ito, kaya parang naging buckshot. Talagang nabalot ng takot si Jack sa hindi inaasahang kakayahan ni Simo. Hindi niya inakala na taglay nito ang isang kapangyarihang hindi lamang napakalakas kundi lubhang mapaminsala, isang puwersang kayang lumipol ng kahit sino sa isang iglap. Nagpanting ang tenga ni Locke. Ano ang ibig mong sabihin ng buckshot? Ayoko ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Ipinaliwanag ni Jack, ang isang regular na bala ay tinatawag na point. Kapag ginamit sa baril, isang punto lang ang tatamaan nito, ngunit may mataas itong piercing power at may long range. Sa kabilang banda, ang buckshot ay umaatake sa isang malawak na lugar. Maraming maliliit na projectiles ang lumalabas ng sabay-sabay, kaya malawak ang pinsala, pero mababa ang piercing power at mas maikli ang range. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito ginagamit sa sniping. Ngunit, patuloy ni Jack, ang ataking pinakawalan ni Simo ay wala sa normal na saklaw ng isang buckshot. Ang kanyang range, penetrating ability, at accuracy ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito isang simpleng trick. Marahil, may espesyal na kapangyarihan sa likod ng bala niyang iyon. Ano kaya ang emosyon na bumabalot sa bawat putok ng baril ni Simo? Tanong ni Jack sa sarili. Samantala, sa hanay ng mga Diyos, galit na galit si Ares habang nanunood kasama sina Hermes at Zeus. Hindi niya matanggap ang nasaksihan, kahit kopya lang ang mga napatay, hindi niya gusto ang ideya na muling makita si Heracles na nadurog, at sa pagkakataong ito, isang baril ang naging dahilan. Binibigyang diin ni Ares na ang mga sandatang likha ng sangkatauhan, tulad ng mga baril, rocket, at granada, ay hindi dapat kayang saktan ang katawan ng isang Diyos.
Gayunpaman, nagtatanong siya, kung ang mga sandatang ito ay gagamitin laban sa mga nilikha ni Loki, na bagamat mga kopya lamang ng mga Diyos, maaari kayang tablan ang mga ito ng ordinaryong bala. Dahil gulong-gulo, biglang hinaglot ni Ares ang kapatid at mabilis na niyugyog. Sabay tanong kung anong opinyon nito. Kahit nahihilo sa pagyugyog, sumagot si Hermes, hindi niya rin alam kung posible ang nangyari gamit ang Voland o Shared Destiny. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang magsalita si Zeus, baka may isa pang trick na ginamit si Brunhilde. Sa loob ng isang silid, mag-isang nanunood si Brunhilde nang biglang bumukas ang pinto. Inakala niyang si Gol ang dumating, ngunit hindi pala. Hindi ako si Gol, ani Buddha, na pumasok sa silid. Nagulat si Brunhilde at nagtanong kay Buddha kung ano ang kailangan nito sa kanya. Habang nanunood ako ng laban, may isang bagay na nakapukaw sa akin, sagot ni Buddha. Nakakatakot si Simo. Anong opinyon mo tungkol dito, Brunhilde? Tanong niya. Sinimulan niyang ipaliwanag ang konsepto ng Shared Destiny. Ang teknik na itinuro ko sa iyo ay nagpapahintulot na pagsamahin ang lakas ng tao at Valkyrie sa pamamagitan ng kanilang mga kaluluwa. Ang katawan ng tao at ang sandatang ipinagkaloob ng Valkyrie sa pamamagitan ng Voland ay mas epektibo laban sa mga Diyos. Ngunit kahit anong paraan ang ginamit ni Simo, imposible na ang kanyang bala, na tila mas malakas pa sa karaniwan, ay may ganitong epekto. Napatigil si Buddha. Kung tama ang hinala ko, si Simo ang lumikha ng sarili niyang espesyal na mga bala. Tama ba ako, Brunhilde? Natahimik lamang ang Valkyrie, saka sinabi na wala siyang kinalaman sa ginawa ng veteranong sniper. Gayunpaman, ipinahayag niya na ang ginamit nitong kapangyarihan ay tinatawag na price to pay. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Buddha. Sa buong sangkatauhan at kahit sa hanay ng mga Diyos, si Simo lang ang may kakayahang gawin ito, sagot ni Brunhilde. Ang kanyang bala ay hindi isang ordinaryong bala. Ang mismong kidney niya ang ginamit niya bilang bala. Pagbalik ng panel kay Simo, makikita siyang nasa ibang posisyon, maingat na nakaasinta. Sinisiguro niyang manatili sa isang malayong distansya upang hindi siya makita ni Loki at upang mapanatili ang kanyang kalamangan sa laban. Sa sumunod na eksena, ipinakita kung paano naging bala ang mismong kidney ni Simo upang gamitin sa kanyang sniper rifle. Sa pagkasira ng kanyang kidney, unti-unti itong nagbago ng anyo, naging isang bilog na tila hinuhubog ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Dahan-dahan itong umahan paitaas, papunta mismo sa baril ni Simo. Sa sandaling iyon, nagliwanag ito ng matindi, at hindi nagtagal, tuluyan itong naging bala ng kanyang baril. Ito ang tinatawag na Reaper's Contract, paliwanag ni Brunhilde. Dahil sa Voland na ito, siya mismo ang lumilikha ng kanyang pinakamalakas na bala. Ngunit may kabayaran ito, ang bawat putok ay may katumbas na bahagi ng kanyang katawan. Nagulantang si Buddha sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ang kapalit ng isang bala ay isang organ. Naiintindihan niya na dahil bahagi ng katawan ni Simo ang bala, nagkaroon ito ng epekto sa mga Diyos. Ngunit hindi niya lubos maisip kung bakit niya kailangang lumaban sa ganitong paraan. Anong klaseng buhay ang pinagdaanan niya upang gawin ito? Tanong ni Buddha kay Brunhilde. Dito na ipapaliwanag ni Brunhilde na si Simo ay naging isang bayani ng digmaan, isang war hero, matapos niyang mapuksa ang maraming kalaban. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang husay sa pakikidigma at ang layunin niyang ipagtanggol ang kanyang bayan, batid niyang ang bawat putok ng kanyang baril ay may katumbas na isang buhay. Ang bawat pagkitil ay isang bigat na kailangang pasanin, isang sakit na hindi madaling dalhin. Pagpapatuloy ng Valkyrie, ang kakayahang taglay ni Simo Heiha ay hindi lamang bunga ng kanyang husay sa pakikidigma kundi ng matinding sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan at kaluluwa. Isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual, at iyon ang tinatawag na pagsisisi. Ngayon, sa wakas ay nauunawaan natin ang bigat ng pasanin na dinadala ng pinakamahusay na sniper ng sangkatauhan. Ang sakit na iyon, ang malupit na alaala ng mga buhay na kinitil niya sa digmaan, ang siyang nagtutulak sa kanya upang patuloy na lumaban. Ang matinding determinasyon ng veteranong sniper na ito sa laban, ang pusong handang magsakripisyo, ay tatatak sa alaala ng mga pumanaw na sundalo na ngayon ay saksi sa kanyang laban sa kalangitan. Hindi na lamang para sa bayan ang kanyang ipinaglalaban ngayon, kundi para na ito sa buong sangkatauhan. Bilang isang sundalo, ipinapakita niya na, patay kung patay to, hindi niya isusuko ang laban para sa pag-asa ng mundo. Sa sumunod na panel, muling ipinakita ang paggamit ni Simo ng Reaper's Contract. Sa pagkakataong ito, ang kanyang atay naman ang isinakripisyo upang lumikha ng panibagong bala para sa kanyang baril.
Sa bawat sandali ng matinding sakit na kanyang nararamdaman, hindi niya ito tinitingnan bilang isang hadlang, bagkus, ito mismo ang nagiging daan patungo sa kanyang kapayapaan sa sarili. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayani nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga util ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim.